Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media matapos nga ang paninirang puri na ginagawa nila kay Tatay Digong at kay Vice President Sara Duterte. Ngayon nga ay talagang maraming isiniwalat ang mga supporters at talagang Die Hard Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan, ang mga corruption na nangyari sa bansang Pilipinas ay talagang pinangalanan na nga at naglalaglagan na nga ang magkakasama. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi nga sila tumatagal pag kinakalaban nila ang mga Duterte dahil wala di umano silang mga butas na mahanap. Kaya ngayon ay naglalaglagan at nagtuturuan na sila kung sino ang ilalaglag nila at kung sino ang mabibilanggo sa kulungan dahil nga bistado na ang kanilang ginagawa na pangungulimbat ng kaban ng bayan at talagang puro pangako sila at hindi natutupad. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan, mas masahol pa nga sa hayop ang ginagawa ng administrasyon ngayon sa ating mga farmers at mga fishermen dahil kung pag-aaralan natin ang mga pangako nga noon ni Kuting na gaganda ang buhay ng bansang Pilipinas at siya pa mismo ang naging Secretary of Agriculture. Ngunit sa kabila ng lahat ay tila pinamahal lang pala neto ang mga bilihin kaya pala nag-Secretary of Agriculture dahil ito nga pala ang kanyang plano na pataasin ang mga bilihin at hindi pababahin at nagiging rason na lamang nila na nawawalan ng supply ang bansang Pilipinas. Dito pa lamang makikita na natin na bilyon-bilyon na ang nakukulimbat nila lalo sa mga proyekto na sinasabing maraming ginagawa ngunit halos kalahati ang kanilang binubulsa. Kaya naman hindi natin masasabi na project ito ngunit pangungulimbat at pinapakita sa tao na kunyari may nagagawa para makalusot ang pera na bilyong-bilyong binubulsa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yung mga pangangailangan natin ng ating mga kamag-anak, ating mga anak, no? Pero ito guys, no? Bayad ka ng bayad ng tax. Yun pala, meron pala silang tinatawag na extraordinary expenses. Mas matindi pa po yan sa pork barrel, mga kaibigan. Mas matindi pa po sa PDAP yan, yung extraordinary expenses, dahil hindi po nila sinasabi guys. Pinalitan lang nila ng pangalan. Yung confidential funds, pinalitan lang nila ng pangalan para kunwari. Para makalusot po sila. Dahil wala pong resibo yung extraordinary funds. Kaya po ang mga tao ngayon sumisigaw na ng hustisya. Asa na ang resibo? Ayan po, no? Ito po mga kaibigan, pakita ko doon sa inyo guys. Updates natin. Ayan po. Unahin po natin si Malu Thikia. Ayan na po mga kaibigan. Ito yung idol natin, si Malu. Ayan po sa kanyang Twitter mga kaibigan. Resolution 1477 on the ICC has been jointly referred to committees on Justice and Human Rights. Justice Chair is out of the country. Out of the country daw si Justice Chair. Namasyal pala guys. One of the vice chairs, Rep. Acharon, has been tapped to chair today's meeting. Ayan. Guess who is chairman on HR? Representative Abante. Wow. Talagang si Congressman Abante talaga ang number one. They will hear the resolution today and will approve adopt it on the floor by next week. Ibig sabihin mga kaibigan, i-approve na daw nila itong House Resolution 1477. Secretary Bonjing, House Speaker, ano yung sinasabi mo na hindi nyo prioritize ang Resolution 1477? Ito na nga, i-approve na nga Ayan i-approve nyo na pala next week. Aba, nagpakalat na naman ng kasinungalingan. Ito po, pakita ko sa inyo mga kaibigan ang sinabi po ni House Speaker. Ayan klarong-klaro yan kitang-kita yan. Basahin nyo mga kaibigan ang sinabi po ni House Speaker. Yan ba yung sinasabi mo House Speaker na walang prioritize? Speaker Janks claims House is prioritizing Reso urging PH to cooperate with ICC.
hindi daw nila prioritize ang ICC. Parang hindi halata. Parang hindi halata, no? Maniniwala ba ka mga kaibigan na itong sinasabi po ni House Speaker, guys, ay hindi daw nila prioritize ang Resolution 1477. Bahala na kayong humusga. Pero kung akong tatanungin nyo, huwag nyo kaming lokohin. Huwag kami. Sawang-sawa na po kami sa mga sinasabi mo, House Speaker, na palagi namang palpak. Yung sinasabi mo, House Speaker, na hindi nyo prioritize ang 1477 resolution, dapat hindi nyo na pinag-uusapan yan. Dapat, ang inilabas nyo, liquidation. Pero bakit hindi nyo nilalabas ang liquidation? At ito po ang palagi nyong pinapalabas sa mga mainstream media. Ito namang mga mainstream media, sige naman ng post. Kasi nga, pati mainstream media, syempre, kasabot din nila. Di ba? Ganun lang po kasimple yan, guys. Kasi kung talagang hindi po nila prioritize, nakalagay dito, Speaker Janks claims House is prioritizing Reso, urging PH to cooperate with ICC. Hindi daw nila prioritize. Kung hindi nga prioritize yan, bakit hindi kayo maglabas ng mga audit or mga resibo para yung mga tao matuwa naman, no? At maniwala naman sa iyo, House Speaker. Dahil wala ka po pong sinasabi na pinapaniwalaan namin. Palagi po kayong palpak. Di ba? Basahin po natin dito, guys, ha? Galing po ito sa Inquirer.net. Mainstream media na naman. House Speaker Martin Romualdez Thursday debunk. Dinebunk daw niya, guys, na ang umiikot-ikot na mga balita-balita or marites daw yung resolution number 1477 na pinaprioritize daw nila. Ang sabi po ng House Speaker, hindi daw totoo yun. Hindi daw totoo? Hindi daw totoo, guys? Sino bang niloloko nito? Hindi daw totoo, sabi niya Ibig sabihin, yung mga sinasabi natin, marites lang pala yun. Ibig sabihin, yung mga sinasabi pala ni Attorney Harry Roque, marites yun. Yung sinasabi ni Attorney Panelo, marites din yun. Yung sinasabi ni Malu Tikia, marites din yun. I don't think so. Ikaw nga ang marites Dahil hindi po kayo lumalabas diyan sa Kongreso para maglabas ng resibo. Kung talagang wala kayong tinatago at kung talagang wala kayong ang pinaprioritize nyo ay trabaho nyo as mambabatas, bakit po hanggang ngayon hindi pa rin kayo naglalabas ng resibo? Trabaho po ng mambabatas yan na maging transparency. Diba? Sabi dito, HR House Resolution number 1477 6 to push the Philippines to cooperate with the International Criminal Court's ICC probe on former President Rodrigo Duterte's brutal campaign against drugs. It was filed by the House Committee on Human Rights Chairperson Bienvenido Abante Jr. Naku, si Abante na naman. Was then referred to the lower chambers committee on House for deliberation, mga kaibigan. Ngayon, sabihin nyo, hindi prioritize? Ayan na, Yan na, isa sa mga kampon mo. Ewan ko bakit anong nangyari kay Congressman Abante. Ano pong nangyari kay Abante? Bakit nasama na dyan? Ay, nako. Bakit nasama na po si Abante, mga kaibigan? Akala ko ba yung tatlong surot lang? Ito sila Franz, sila si Raulo, ito sila Brosas. Bakit nasama na si Congressman Abante? Mariosip naman, Kung Abante, bakit ka sumasama-sama dyan? Masisira po ang pangalan nyo. Ngayon, butata ka ngayon. Panoorin po natin, guys, kung paano siya binutata. Binutata po siya ni Malu Tikia. Etong si Kong Abante. At sinabihan siya na walang kwenta yung resolution mo. Anong nangyari kay Abante? Naging tambaluslos na rin? Mariosip. Wala nang naiwan? Sino na aasahan natin sa Kongreso? Wala na si Abante. Wala si Acop. Wala na rin si Marcoleta. Asa na sila? Hoy, gising!
Ibig ba sabihin, naging tabaluslos na lahat, mga kaibigan? Ha? Yun ba yun? Naging tabaluslos na ba lahat? Ito po, panoorin po natin si Malu, guys, no? Yan, kanyang sinasabi, no? Mag-likes po tayo, mga kaibigan. Maraming salamat. Politika ang nakikitang dahilan ng isang eksperto sa muling pagtalakay ng mababang kapulungan ng Kongreso sa usapin ng pagpasok sa bansa ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, hindi naman kailangan na gumawa pa ng resolusyon ang Kamara para kausapin ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon dahil kahit ang ICC ay kayang gawin ito. Una, hindi na tayo miyembro. Ba't ba tayo ang nag-i-insist na i-welcome pa sila? Di ba sinabi rin ng kasalukuyang presidente na maayos naman na ang ating judicial system. So hindi ko maintindihan kung ano ang punto ni Congressman Abante at nung Congressman Gutierrez. Ang tingin ko doon, politika. Di ba? Kasi pag binasa mo yung resolution, wala lang eh. Oo. Politika. Pero pag binasa mo daw yung resolution, mga kaibigan, kasi syempre expert yan si Malu eh. Di ba? Si Miss Malu Tiquia po, expert yan. Ang sabi niya, guys, pag binasa mo yung resolution, wala eh. Walang laman. Kumbaga, literally may laman. Pero ibig sabihin ng walang laman, mga kaibigan, walang kwentang resolution. Binasura po ni Malu Tiquia. Wala. Pag binasa mo daw, wala. Ibig sabihin, nada. Walang kwenta yung Resolution 1477. Pero bakit pinupush nyo? Oo, sayang ang galing niya, no? Magaling to si Abante. Magaling talaga. Ako nga, di ba? Di ba, idol nga natin yan dahil pag nagsa hearing yan, talagang lumalaban yan sa hearing. Pero bakit nagkaganito po siya, mga kaibigan? Bakit po nagkaganito po? Itong si Congressman Atras, hindi na siya Abante ngayon, Atras na siya. Anong nangyari? Magkano? Magkano? Sumama ka ba sa 100 to 200 million? Naku. Sumama ka ba sa 100 to 200 million? Iyad ba? Yan kumakalat yan hindi po tayo nagpakalat yan. Pero ang sabi po, 100 to 200 million ang iyad ba po para siraan si Vice President Sara Duterte. Hindi po tayo nagsabi niyan, Kumakalat lang po yan, kumakalat. Sabi nga nila, pag walang apoy, walang usok. Kasama ka ba, Congressman Atras, sa 100 to 200 million? Naku. Malaki yun, Laking pera nun, no? Pwede na pang bonus yun, Pasko. Christmas bonus. Ang laking Christmas bonus yun, 100 to 200 million. Ay, naku, kawawa talaga ang Pilipinas. Kawawa po ang mga tao. Samantala, hindi imposible na tutuhanin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtakbo nito sa 2025 at 2028 midterm at national elections. Una nang sinabi ng dating Pangulo na kung patatalsikin ang kaniyang anak na si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment ay mapipilitan siyang muling tumakbo bilang senador o pangalawang Pangulo. Mahirap isipin. Pero kung ang konteksto ng pinanggagalingan, yun nangyayari ngayon, posible. Kasi depende nasa kanila yung laro sa kabilang side. Impeach mo anak ko o rerespetuhin nyo. Yun lang yun at alam naman natin si President Duterte pag naghayag, tinototoo. Kaya yung iba sa tingin ko will be going back to their drawing boards and determining. Ayon kay Tiquia, malaki pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa publiko at marami pa rin sa mga Pilipino ang may tiwala sa dating Pangulo. Sa aming pahayag survey, si President Duterte parating nagna-number 1. Ayun, parating nagna-number 1 si Pangulong Duterte, si former President Duterte, mga kaibigan. Parating nagna-number 1 sa kanila. Yes, palakpakan po, mga kaibigan. Number 1 pa rin si Tatay Digong kahit wala na sa pwesto. Palakpakan nyo naman.
Palakpakan nyo naman guys, napakaganda pong balita yan. Ibig sabihin, kabahan na kayo, ha? Mga tambaluslos. Dahil hindi pa po bumababa sa pwesto, hindi pa po bumaba sa kanyang posisyon, no, as number 1 itong si former President Rodrigo Roa Duterte, guys. Number 1 pa rin, sabi po ni Malu Tikia. Ito po, tuloy natin guys. Again, tinitingnan ng malaki ng taong bayan yung 80% approval rating niya nung nag-retire. Sa tingin ko malaki pa rin ang impluensya. Hindi siya spent force, hindi siya laos rather. Ayon kay Tikia, magkakaroon ng bagong politika kapag natuloy sa muling pagtakbo ang dating Pangulo dahil marami sa kanyang mga dating kaalyado ay lumipat na ng partido. Pero para kay Tikia, maaga pa ang pagpasok ng politika. Anya, resolbahin muna ng pamahalaan ang mga pangunahing problemang kinakaharap ng ekonomiya ng bansa. Ayun yun dapat ang atupagin nyo, House Speaker. Ha? Mr. President, unahin nyo muna yung kahirapan ng Pilipinas, yung corruption, yung peace and order. Di ba? Yan po ang unahin. Huwag po unahin yung ICC. Walang kwenta po yung ICC. Ang ilabas nyo, liquidation. Para magkaalaman na. Para malaman natin yung katotohanan. Sino ba talaga ang corrupt dito? Di ba? Para po fair tayong lahat. Ilabas ang resibo, magpakita ng liquidation. Para po, mga kaibigan, lahat tayo, mananahimik na po tayo, guys. Pag nakita natin yung resibo dyan, kasi kung ano-ano mga inuunan nyo inuunan yung ICC. Sinabi na nga walang jurisdiction Ilang beses na po natin itinaboy ang ICC na yan. Hanggang ngayon, ICC. Magsisisi kayo. Yes, priority ang domestic issues dapat. Dito sa Pilipinas po, sa loob ng Pilipinas. Shoutout po ni watching from Santo Tomas, Batangas. Ayan, si Bioli Sadulio. Ayan po. Mamaya po, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo, ha? Pasensya na po. Marami kasing issue, kaya tuloy-tuloy na naman tayo, ha? Mamaya po, ha? Magsha-shoutout po tayo. Babasahin natin yung mga question nyo. Kaya kailangan nyo magtanong sa bandang dulo po, okay? Para tuloy-tuloy ang discussions. Ayo, hello! Ayan si Ayo, andito po, mga kaibigan. So, ito lang po kailangan natin, guys, no? Lalo natin yung mga kababayan natin dyan sa abroad. Resibo lang po ang kailangan namin. Huwag nyo na po kaming daan-daanin dyan sa ICC na yan, no? Hindi nyo po kami madadala sa mga ICC na yan. Gets na namin yung gusto nyong mangyari. Gusto nyong ilihis ang issue. Kaya tambaluslos, ha? Tambaluslos, please lang, no? Manguna ka. Ikaw na manguna dyan. Lumabas ka dyan at mag-audit ka. Dahil marami na po natutuklasan ang mga tao. Unang-una, itong sekretary ng DNR, 1.1 billion ang ginastos sa travel. Pangalawa, si Saba Queen, habang nasa kulungan, bakit po meron siyang MOOE na 500 million? Akala ko 97 million lang Bakit po umabot ng 500 million? See? So, kailangan po natin ng resibo, mga kaibigan. Kung hindi, makakalusot po sila, guys. Buksan ang libro para po matahimik yung mga tao. Lalo-lalo na ang ating mga mahal natin na mga OFW. Kasi naghihirap sila. Diba? Nainis si Senator Bato now sa ICC. Let's pray for Digong to have many more healthy years to live. Yes. Pag natuloy po si Tatay Digong at si Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, katapusan nyo na talaga. Sigurado yan. Alright? So, punta na po tayo sa ating ibang issue, mga kaibigan. Ito na po, mga kaibigan, yung sinasabi ko sa inyo. Nako, ito na po. Pakinggan po natin to, guys. House Speaker, makinig po kayo kay Miss Lorraine Badoy, ha? Makinig po kayo kasi meron po siyang sinasabi dito, no? Matinding pahayag po, no? Matinding itong sinasabi po ni Lorraine, Miss Lorraine Badoy. Mark my word, House Speaker. Makinig ka, i-play na po natin, guys.
papapasukin ng ICC ay napakalakas ng hudikatura natin. Isa tayong isang soberenyang bansa. Hindi natin kailangan ang mga dayuhan na makialam sa atin. Pero dahil nga nandyan na ang mga CPP na yan, binubulok nila tayo at binabastos nila tayo. So yan. Yan ang kung bakit, mga kababayan ko, 2025 meron tayong misyon. By 2025 dapat wala ng kabag sa Kongreso. Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, Alliance of Communist Teachers, at Gabriela. Oh, tandaan nyo yun ha. Kabag yun, kabag. Oh, ano ibig sabihin ng kabag? Oh, kabataan. Mga party list yun. Kailangan sa 2025 mga kaibigan, wala na po yung lahat na party list na yan. Pangako yan guys. Kailangan po wala na lahat yan. Kasi hindi na po pwede. Kasi manipulated po nila guys ang Congress pag andyan po sila. Kasi ang ginagamit nila na pera guys, taxpayers money. Pera ng bayan yan eh. Pera natin yan. Tapos ginagamit din nila dun sa mga makaliwa. Ginagamit nila dun sa bundok. Ginagamit nila sa mga vested interest nila. Imbis na yung mga pera na yan na sa Congress na yan, sana mapunta yan sa mga tao. Di ba? Mapunta yan dun sa mga tao, sa mga kababayan natin, no? Lalo na yung mga pobre natin mga kababayan, di ba? Mapupunta sana yan sa mga edukasyon, sa pagkain, sa seguridad, kung ano-ano pa. Pero napupunta lang po sa mga congressman, mga kaibigan. Lalo-lalo na itong kabag. Kaya kailangan po sa 2025 mga kaibigan, wala na pong kabag guys. Wala na pong kabag, hindi na po masakit ang tiyan natin. Wala na pong kabag na yan, tanggalin na yan lahat. No? Huwag na po iboto yan. Kasi pahirap lang po talaga yan sa bansa natin. Kung maganda nga, pati Congress, tanggalin na rin. People united will never be defeated. Kay Speaker Romualdez, naawa ako sa kanya. Kaibigan ko yan eh. No, pero sinabihan namin siya noon, Speaker, wala kang panalo dyan. Wala kang kapanalo pag nagsanib ka sa isang teroristang organisasyon na kinamumuhian ng Pilipino. Ikaw ang talo dyan. Gagamitin ka nila at sisingiling ka ng kasaysayan at sisingiling ka ng taong bayan. Mark my words. Mark sa mga my politiko words. dyan. Mark my words. House Speaker, sabi po ni Miss Lorraine Badoy, sisingilin ka ng bayan balang araw. Karma is real. Di ba? Nagpapakasaya kayo ngayon dahil yung pera sa kamera, kung saan-saan yung ginagastos. Sige, magpakasaya kayo ngayon. Magpakasasa kayo sa kaban ng bayan. Pero sabi po ni Miss Lorraine Badoy, balang araw, sisingilin kayo ng taong bayan. Mark my words. Di ba? Mark my words. Hindi naman kasalanan na may mga ambisyon kayo, di ba? Lahat tayo entitled dyan. Pero nagkakamali kayo kung sa tingin ninyo, makakaisa pa kayo sa Pilipino sa pagtatraidor ninyo sa amin. No? Kung gusto ninyong maluklok ulit sa pwesto, napakasimple lang. Tinuruan na tayo ng mga Duterte. Kita nyo naman yung paglaban ng taong bayan. No? Hindi naman ako nag-nangangampanya. Sinasabi ko lang yung nakita ko. Napakasimple. Hindi lang si Duterte, sila Mayor Palomar, sila Mayor Boler, maraming mga lingkod bayan ang tapat sa atin. Maglingkod lang kayo. No? At saka hindi lang yon. Sumama kayo sa amin. At ang totoong kalaban, kayang CPP, NPA, NDF, nagkakamali kayo kung tingin ninyo, kaibigan nyo yung mga taksil na yan, mga sinungaling yan, ginagamit lang kayo para sisirain din kayo, uunahin pa kayo ng mga yan. So sumama kayo sa amin. Meron kayong responsibilidad sa amin. Dumating na yung panahon, tapos na yung traiduran ninyo, ay hindi namin malalaman. At yung tinatawag namin nila Eric, no, at saka mga nasa SMNI na nakita natin, makipagkunsyabahan kayo dyan kay Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, kay Arlene Brosas ng Gabriela, at dyan kay Raul Manuel na mga top recruiters sa kabataan. Yan ang tinatawag na kiss of death. Tapos na ang political career ninyo. Sisiguraduhin namin yon
Kami ay talagang sisingilin kayo ng kasaysayan at sisingilin kayo ng taong bayan dyan. Ang gustong paniwalaan nila sa akin, yung isinasalaksak nila sa baga natin, wala tayong laban. Kasi sila kongresista, senador, whatever, speaker of the house. Pero wag nating tatanggapin yun. Wag. Isalaksak din natin sa mga baga nila kung sino ang may totoong kapangyarihan dito. Ano yan ay Pilipino. Okay, tayo yun. The people united will never be defeated. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay! Tanggol ang Republika ng Pilipinas kasama ang mamamayan at ang pamahalaan. Magkakaisa. Mabuhay ang demokrasya. Mabuhay! Mabuhay ang demokrasya. Yes. Very well. People united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan. Dapat po talaga na magkaisa na tayo kasi nandito na tayo sa it's really wonderful that it's headed by hindi yan papalagan sila yung mga former rebels, hindi yan papalagan nila Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Rosas because they know who they are. But what I really just want to say is dumating na tayo sa panahon sa ating kasaysayan na kaya na natin tapusin itong salot na CPP, NPA, NDF na nandyan sa Kongreso, yung tatlong yan, na nakikipagkuntsabahan pa ang mga supposedly mga lingkod bayan natin na ibinoto. Pero bahala na sila dyan sa politika nila. Basta tayo, magtutulungan tayo mga Pilipino, ang taong bayan, ang totoong pwersa ng bayan. Tayo ang magtatapos nito. Yung impeachment, subukan nila. Sana gawin nila talaga para makita nila kung gaano kalakas ang puwersa ng Pilipino at lalabanan sila sa pambababoy na ginagawa nila sa mga taong bayan sa isang opisyal na nahalal constitutionally, legally at morally siya ang Vice President. So subukan nila. Gusto kong subukan nila para makita nila at maleksyonan sila ng taong bayan sa pambababoy na ginagawa nila. Dapat lang. Kasi dapat lang ganun kasi partner talaga sila, diba? For the first time in our history, magkakaroon tayo ng isang president at vice president na hindi dapat nag-aaway, no? So ang nagdi-divide sa kanila ay ang CPP, NPA, NDF kasi ang pinakamananalo dito pag nag-away ang vice president at ang president natin ay ang CPP, NPA, NDF. So yan ang dapat lang talaga. Siyempre, utos ng Central Committee yan, mga yan, yung CPP na yan, mga salot sa Pilipinas yan. Tinuruan tayong mag-away-away. Sila ang mga nagturo sa mga anak natin na Pilipino ay pumatay ng kapwa Pilipino. So yung ginagawa nila Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Rosas, utos yan ng Central Committee at hindi bago yan. Tinuturuan na naman nila tayong gustong-gusto nila, nag-aaway-away tayo at naghihiwalay tayo. So huwag tayong papayag doon. Let us close ranks at magtulungan tayo. Let us be united sa pagwasak sa CPP, NPA, NDF. Gusto nila Franz Castro na ipa-abolish, diba? Talagang hinihingi nila yan. Natural, kasi sila ang kung sila Franz Castro yan, masusunod, gusto nila yung NTF-ELCAC. Pero ang ibig sabihin ng NTF-ELCAC para sa mga komunistang yan, National Task Force to Enhance Local Communist Armed Conflict. Gusto nila na nagpapatayan ng kapwa Pilipino at gusto nila yung mga anak natin ay magkandamatay. Yan si Franz Castro. So, yung gusto na i-abolish ay ang NTF-ELCAC kasi napakaganda ng NTF-ELCAC. Dahil dyan, tatlo na lang sila. Dahil dyan, zero na, wala nang guerrilla fronts, wala nang active guerrilla fronts. Dahil sa NTF-ELCAC, totoo na ang pagkatalo ng CPP, NPA, NDF. Ang legal advisor or ang abogado ng ICC, isa sa mga abogado nila, ay si Cristina Conti na isang operatiba ng CPP, NPA, NDF. So, ang ICC ay nalason ng mga komunistang terorista ng Pilipinas. Kasama dyan ay si Cristina Conti. So, ganyan ang ginagawa nila. Bakit nila papapasukin na ICC ay napakalakas ng judikatura natin. Isa tayong isang soberanyang bansa. Hindi natin kailangan ang mga dayuhan na makialam sa atin. Pero dahil nga nandyan na ang mga CPP na yan, binubulok nila tayo at binabastos nila tayo. So yan. Yan ang kung bakit, mga kababayan ko, 2025 meron tayong mission. By 2025 dapat wala ng kabag sa Kongreso.
Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, Alliance of Communist Teachers, at Gabriela. Napakaswerte ng Pilipinas kung nangyari yun. Kasi alam natin, bakit ba ang dating Pangulong Duterte, mula nung umupo siya, hanggang sa bumaba siya, hanggang sa wala na, siya pa din historically, walang ganyang Pangulo ang nakakuha ng ganyang kataas na trust and approval ratings. At ang Vice President naman natin, ay most trusted, di ba? So, mula nung pag-upo niya hanggang ngayon. So, alam natin kung bakit. Ayun ay dahil totoong nagsisilbi itong mga ito. So, napakaswerte natin kung mangyari yan. Wala yun, propaganda lang yun. So, kasi ito sila Franz Castro at CPP. Uutusan lang naman ng mga yan. So, pabagsak na ang CPP, sumasakay lang sila kay PRRD. Yan yung mga nuisance cases, walang kwentang mga kaso yan, binabasura yan. Kaya pinagtatawanan lang natin dapat. Yung napapansinin kasi yung ginagawa nila Franz Castro, kaya nila ginagawa yan para tuloy-tuloy ang recruitment ng mga kabataang Pilipino na maging NPA, matutuloy-tuloy ang fundraising ng CPP, NPA, NDF na parte si Franz Castro at tuloy-tuloy ang paninira sa gobyerno. Yan yung bakit ang CPP, NPA, NDF ang pinakamalaking sindikato sa Pilipinas, crime syndicate, ang isa sa pinakamalaking crime syndicate sa buong mundo and the 15th deadliest terrorist organization in the world. Meron sa ginagawa ni Speaker. Meron yun. Hindi ko rin alam na inaaral ko pa kung may lamat ba? Definitely meron. At yan ang nagbigay ng lamat na yan ay si Speaker Romualdez. Si Speaker Romualdez, naawa ako sa kanya. Kaibigan ko yan pero sinabihan namin siya noon, Speaker, wala kang panalo dyan. Wala kang kapanalo pag nagsanib ka sa isang teroristang organisasyon na kinamumuhian ng Pilipino. Ikaw ang talo dyan. Gagamitin ka nila at sisingilin ka ng kasaysayan at sisingilin ka ng taong bayan. Mark my words. Nung panahon namin, napatahimik na namin yung mga yan. Nangalahati na nga sila ng panahon namin. Kaya lang nabigyan ng lakas ni Speaker Romualdez. No, Speaker, the Speaker himself, binigyan ng lakas itong tatlong ito. So nagkaroon sila ng pera ulit, nagkaroon ulit ng takip, very powerful na takip at maskara, at ang mga resback nila ay ang buong Kongreso. So yan ang nangyari. Pero wala yan, mas malakas ang boses natin. Tayo ang masusunod, hindi sila. Isa lang naman ang gusto ng taong bayan sa mga leaders nila. At yun ay magsilbi kayo. Magsilbi kayo. Yes. Napakaganda po ng pahayag ni Miss Lorraine Badoy. No? Matindi guys, no? Mark my words, no? House Speaker. Yan, mark my words. Sisingilin ka ng taong bayan balang araw. Pag hindi po kayo hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo, no? As House Speaker. Pag talagang tuloy-tuloy kayong ganyan, sisingilin kayo ng kasaysayan. Sa mga hindi pa nagtuslok, magtuslok-tuslok po tayo mga kaibigan, nakikisuyo po kami. Yung mga bagong dating po, bakit pwede naman pakituslok ang ating channel? Wala pong bayad magtuslok. At pakishare naman po ang video guys, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Ayan, maraming salamat. Ito na po ang ating pinakahuling topic. Nako, General Parlade. Sino kaya itong tinutukoy niya na sangkot po sa Shabuyas? Itong sekretary po ni PBBM. Nako. Sino kaya ito? Hulaan nyo guys. Daho. Daho. Itong daho. 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 Pambihira naman talaga. Nag-a-appoint pa. Ay sabit naman pala sa Shabuyas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang marami ang taga-subaybay at diehard Duterte at talagang ang kanilang mga prinsipyo ay nagaya kay former President Rodrigo Duterte na kahit maraming gumamit lamang sa pangalan ng mga Duterte at kay VP Sara Duterte, ngayon nga ay lumalabas kung sino nga ba talaga ang totoong naglilingkod sa taong bayan. Dahil kung titingnan at pag-aaralan natin mga kaibigan, lahat nga ng ginagawa ni VP Sara Duterte sa bansang Pilipinas na halos na siya ang gumagawa ay parang pangulo na siya, ay talagang minamasama pa ng mga tambaluslos na lisa
versus Mags, Romualdez at Kuting ang kanyang ginagawa. Kaya naman nila pilit na pinapapasok ang ICC sa bansang Pilipinas para iniisip siguro nila na magwawagi ang kanilang plano at mapapabagsak ang mga Duterte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.